O panoorin natin 'to, Rimulya. Naku na naman, nagpresko na naman 'tong kupal. Hayop talaga 'to. Hindi malaman kung ombudsman o DOJ. Hayop talaga 'to, lahat na lang, ha. Nagpapogi na naman 'tong kupal, eh. Sabi niya ICC warrant, meron na raw. Kay Bato, confirm pa, sabi niya, confirm. Pero sabi niya, nasa sa cellphone, hayop talaga tong kupal talaga to eh, ha? Hayop talaga tong Boying talaga to, no? Hayop talaga. Ha? 2 beses ka nang kinarma, hayop ka. Ganyan pa rin yung pinaggagawa mo sa mundo, hayop ka talaga. O panoorin natin. High blood ako sa kupal nito eh. Doon din sa sinabi niyo po last Saturday, yung regarding kay Senator Bato, yung sa Hindi ko na pwede yan as executive function na yan. I did that as a function of my being a journalist also for the day of first Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko eh. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. So, kung tatanungin mo, merong warrant, nasa cellphone ko. Ina mo talaga, hayop ka, kupal ka. Hayop ka talaga. Sa cellphone, hayop ka. Kaya ko copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya Hindi pala official copy, tapos pinagsasabi mo, hayop ka talaga. Nagyabang ka na lamang, hayop ka talaga. Kupal ka sana. Sana dumating na yung pangatlong karma mo, hayop ka. Matuluyan ka na. Yabang-yabang mo, ha. Tatawa-tawa ka pang hayop ka. Imbis na mga kasuhan yung mga congressman, hayop ka kung anong pinagsasabi mo dyan. basta alam ko meron. Confirm. Meron, no, confirm yan. No. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan niya sa Hindi official copy, pero nasa cellphone. Hayop ka talaga. Ha? Sometimes we have to bend the law. Hayop ka. Ina mo. proper channels para ma-implement yan. Sir, have you talked to DOJ? Kasi iba yung sinabi nila eh. Wala pa sila eh. Ikaw, Sila, wala. Nauna ako sa kanila eh. Tatawa-tawa ka kang kupal ka, hayop ka. Ina mo talaga. Tatawa-tawa ka pa, hayop ka. okay. Sir, pagdating, balik lang po ako kayo sa dito. Kapag umakyat na po ito sa Sandigan Bayan, may mga strategy na po tayo paano po maibabalik yung pera sa mga. Siyempre, marami na kaming ginagawang hakbang para dito. Pero saka natin pag-usapan basta marami tayong nais gawin na hakbang upang ma-recover ang pera na nakulimbat sa ating ingat yaman. Sir, still on Zalico, pwede po ba out sa picture yung extradition para mapapuli siya? Hindi, pwede yan. Pwede yan. No, extradition is a process that we can use. Ano naman yan eh. Ako, naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino ang nakiusap, para naman makinig sila kasi maraming Pilipino talagang nakaikot na at kilalang-kilala ng buong mundo. Kaya malaking bagay na yun nga, ang nagpapakita nga ng mga litrato niya, nanggagaling nga sa mga Pilipino sa abroad, di ba? Yung nakakakita sa kanya. Sir, last question. Apo. Sir, yun lang pong binanggit ng lawyer ni Zaldico last week. He said that the ombudsman may have already prejudged the case. Hence, they will... I am not a judge. We are not judges here. We are here to investigate graft and corruption. And it is something that we have to do for the country. It is something that was given to us as a matter of law, as our responsibility. Kaya hindi prejudging is the wrong term because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusig. Kami po ang tikahabol ng mga gumawa
naman ng kabalstugan at winalangyang ang ating sistema ng batas. Yung po yung trabaho. Ni walang hiya, yung sistema ng batas, isa ka doon, hayop ka. Nagsalita yung matino sa batas, hayop ka. Sometimes, we have to bend the law, hayop ka. Ina mo talaga, hayop ka talaga. Yung bang sinasabi mong matanong nga kita, hayop ka. Bakit ikaw, Boying, ang nag-a-announce ng warrant of arrest? Di umano kay Senator Bato. Di ba hindi na ikaw ang DOJ, hayop ka? Ina mo talaga? Hindi na ikaw ang DOJ. Hayop ka. Hindi mo trabaho ang may serve ng warrant of arrest. Hayop ka. Nasa cellphone mo, tapos hindi pa confirm, hayop ka. Binabalita mo na, hayop ka talaga. Kupal ka. Ina mo talaga. Trabaho namin dito. Kong, saldi ko ang una, sino po ang susunod? Kong. Marami pa yan at marami pa. At may mga pinag-aaralan kami papeles sa taas kanina at mukhang pabigat-bigat talaga ang kalalabasan. Sa mga susunod na araw may mga lalabas pa informasyon na babantayan na lang ng taong bayan sapagkat hindi naman kami nagpapahinga. Ito'y tuloy-tuloy namin tinatrabaho. Kahit Sabado ulit ko, nakikipag-usap kami para matapos lang ang mga trabahong binigay sa amin dito sa opisina. Ombudsman, nakikipagtulungan na rin po si Comelec Chair sa inyong office regarding po sa cases of incumbent officials na nakareceive po ng mga donations. Pwede niyo po ba makipagkamisan kung meron kung sino po yung... Nabalitaan ko may transmittal na sa amin, kaya lang hindi ko alam kung natanggap na o kaya ito'y routed na papunta sa opisina ko. Pero siyempre kakilala ko si George Garcia, kababayan ko yan sa Cavite. Kababayan ko. Pero number po, Ombudsman, ng details. You said 4B, DPWH 4B, so that's the district engineer. Kasama yan, district engineer. Mga opisyal niyan, yung mga nagbigay ng mga certification, tapos yung mga opisyal na Sambes, at marami pa ibang kasama dyan. May tansya na ba kayo, Ombudsman, kung ilan yung first filing, kung ilan yung makakasuhan? Siguro abot ng mga mahigit 10. Mahigit 10 yan. Sir, nag-request din na po yung opisina niyo ng source ng mga certain candidates po. Meron po bang findings na? Hindi, wala pa. Hindi pa namin maramang yung ating fact-finding na nagre-request na at nagsasapinan na rin ang mga records sa iba't ibang opisina. Sir, sorry, habol na lang. You mentioned last week na si dating House Speaker, a possible case is gross and excusable negligence. It means ba, sir, lusot na siya sa ibang mga kaso? Kaya pinag-aaralan pa namin hanggang conspiracy, hindi namin binibitawan yan. Ayan ang sinasabi namin na pwede na ibintang sa ngayon pa lang. Pinag-aaralan na yan kung anong legal theory. Pero hindi pa, pinag-aaralan natin ang gulo ng conspiracy, ang gulo ng malversation, ang gulo ng plunder. Hindi naman ito pwedeng ibitawan mo lang kagad ng salita. Pero sasabihin ko, pinag-aaralan namin yan. Pero sa ngayon, Pinag-aaralan muna, Pinapatakas muna, hayop kayo, Si Saldo, tumakas na yung hayop na si Saldi ko na yung hayop na yan, Yung dalawang sinasabi ni Kutesa, yung dalawa nasa Chile na, hayop kayo. Pinapatakas nyo muna. Tapos, lihis-lihis ang mga investigasyon, nililihis. Yan. Inano mo yun naman yung warrant of arrest. Hindi mo naman trabaho, hayop ka. Puro ka pogi, press con, puro daldal, wala pang nakakasaluhan. Hayop ka, ina mo. yung pala ang lumalabas na tila pwedeng ibintang
sa kanyang pagkatao, sa kanyang opisina ng panahon na yun. At tuloy-tuloy ang pag-aaral po ng opisina ng Ombudsman tungkol dito. Oh, dito muna tayo, ha? Itong ombudsman talaga, upal talaga itong hayop nito eh, ha? Wala, puro praise ko, kakasuhan, ha? Pagkatapos ng kakasuhan, press con, ililihis, ililihis yung imbestigasyon, parang si Yusek Claire, kapag walang Duterte, kailangan mayroon silang maisingit na Duterte, mga hayop kayo, ha? Ang masasabi ko lang, ombudsman, ha? Sana dumating na yung pangatlong karma mo, hayop ka, ina mo, ha? Ina mo. Wala pang puro kaso, hayop ka.